Anyway mga kabarya, sa video nating ito tatalakayin natin ang ating mga nakalap na stock news, stock balita, catalyst and fundamentals ng ating PSE Stock Market Philippines. At patungkol ito para sa ating stock news update ng ating PSEI, si JFC, ang ating stock na si Double Dragon at pati na rin si dito CME Holdings Corporation. Ngayon ay August 21, 2021. Saka dito pala guys sa ating Kabarya Avenue PH YouTube channel, sinishare natin yung ating experience at dinodocument yung ating pag-aaral sa mga nakita nating pangmasang Pinoy investment at potential digital assets in investment na pwede tayong kumita kagaya ng stock market, Pag-ibig MP2 Savings and Investment Program, GCash Investment, cryptocurrencies and altcoins gaya ng Bitcoin, Cardano, Dogecoin, Binance, Litecoin, Chainlink and Ethereum at iba pang pangmasang Pinoy investment. Kaya guys, kung trip at korsonada mo ng ganitong mga content, pwede mo ring pindutin yung red subscribe button dyan sa baba para ma-update ka pa ng ating mga latest na ina-upload na video tungkol sa ating pag-aaral ng mga pangmasang Pinoy investment at potential digital assets in investment naman. Alright, bago natin umpisahan guys, huwag nyo palang kalimutang basahin yung disclaimer na nasa screen ng ating video. At muli, tayo ay nagbabalik para sa ating PSE update para sa ating mga nakalap na stock news, stock balita, catalyst and fundamentals ng ating PSE Stock Market Philippines. Ngayon ay August 21, 2021. At unahin natin ang ating nakalap para sa ating PSEI o ang ating Philippine Stock Exchange Index. At meron tayong stock balita na nanggaling sa ating Inquirer.net at ito ay naitala August 21, 2021. Ngayong araw din ito. Ang topic ng ating stock balita, Philippine stock falls on Delta strains fears. Bumaksak ulit ang ating PSEI dahil nga nagkatakutan ang ating mga investors, ang ating local and foreign investors dahil sa ating Delta variant na case ng ating COVID pandemic. Basahin natin ang nilalaman nito. The local stock barometer tumbled to the 6,600 level on Friday as rising cases of COVID-19 Delta infections spoke regional markets. The main shares Philippine Stock Exchange Index PSEI fell by 85.29 points or 1.27% to close at 6,633.22. For the week, the newly rebalanced PSEI managed to gain 313.03 points or 4.9% as investors anticipated the easing of quarantine restrictions. Ito naman, patuloy na bumabagsak yung ating PSE market dahil nga yung ating mga investors, lalo na yung mga foreigners ay nagpo-pull out ng kanilang mga investment dahil sa ating nagaganap na mga quarantines at sa pag-akyat ng mga cases ng ating Delta COVID variants sa ating country. Kaya ang importante dito, ingatan natin ang ating sarili at ang ating family at manatili nating ipatupad yung mga proper hygiene pa rin natin, yung pagsuot ng face mask, face shield kung kinakailangan, yung paghugas ng kamay, paggamit ng alcohol o mga hand sanitizers at pagpatupad pa rin ng ating 1 meter distance sa mga nakakasalamuhan nating tao. Dahil matindi nga itong dulot ng ating Delta COVID variant. Okay? At normal naman na bumabagsak yung ating index during bear market season dahil hindi masyadong gumagalaw yung ating ekonomiya. At ang sabi nga ng ating mga expert, itong ating PSE index o ang ating PSE Stock Market Philippines, ito ay barometer of the economy o sukatan ng ating ekonomiya. Marami kasing nagsarang mga industry at skeletal force lang kaya hindi masyadong magalaw yung ating economy dito. Kaya
normal lang na nagpa-fluctuate tayo dito sa baba ng ating index. Pero itong ating bear market season, ito naman yung opportunity to buy the dip ng ating mga investors at realignment ng kanilang portfolio na habang mababa pa yung ating index, magandang i-realign na yung ating mga portfolio dahil after ng ating pandemic, doon na yung start para iakyat yung ating index. At doon naman makikita natin na ang ating portfolio, yung ating mga investment, aakyat na dito. At ang magandang i-realign na portfolio ngayong bear market season, yung ating mga blue chips stock dahil hindi masyadong magalaw yung volatility nila, although bumabaksak yung ating index dahil very strong fundamentals naman dito sa ating mga blue chips stock. Kaya i-check ninyo itong ating mga blue chips na stock dito sa ating PSE Stock Market Philippines na mapili ninyo yung very strong fundamentals. At mamaya sisilipin natin yung naging chart ng ating PSE Stock Market Philippines para sa ating update. Okay? At silipin natin saglit yung aking portfolio dito sa ating PSE Stock Market Philippines at ang gamit kong PSE Stock Broker account ang ating Cole Financial. At makikita ninyo dito na meron akong dalawang hawak na stock, ang ating stock na si ASEN at si Dito. Hindi ko pa rin isinasara yung ating hawak na uncommitted shares dito sa ating dalawang stock na si ASEN at Dito. Makikita ninyo na ang aking hawak kay ASEN up pa rin ito at ang hawak kong stock dito sa ating stock na si Dito down ito. Kaya ito yung realignment ng aking portfolio dito sa ating PSE Stock Market Philippines. Ito yung napili kong dalawang stock kasi nakita ko silang very strong fundamentals. Okay? Okay, silipin natin yung day chart update ng ating PSE index. Makikita ninyo dito yung naging pattern ng ating PSE index. Ang nagbabounce siya, no? Makikita niyo dito na dito siya nagbabounce sa ating support na naiplat natin bilang isang blue line. At although nasa bear market tayo, normal na bumabaksak yung ating index, pero ang good thing, nakikita ninyo, nagso-support pa rin tayo dito sa ating blue line, kaya good pa rin yan sa ating index. At itong ating MACD, mapapansin ninyo na nandito pa tayo sa below zero area, no, o negative area. Lakihan natin yung ating MACD lines, nasa negative area pa ito, pero ang good thing, nakatutok na ito paakyat dito sa ating positive area. At kung matutuloy na makaakyat dito sa positive area, very good naman yan para sa ating index. At silipin natin yung closing ng ating index last Friday. Ito ay nag-close ng 6,633.22 at down tayo ng negative 1.27%. Malaki yung paksak ng ating index, kaya mapapansin natin yung ating candles ay malaki. Pero ang sabi nga natin kanina, although malaki yung red candles na mga nagbabounce dito sa ating support na blue lines, maganda naman ito para sa ating index as long as nagso-support tayo at nagbabounce dito sa ating blue line support. At yan ang ating index. Okay? At kasunod nating stock balita nanggaling sa ating ABS-CBN News at ito ay naitala August 18, 2021 patungkol sa ating stock na si JFC. At ang topic ng ating stock balita, Bienvenidos Jollibee to open first store in Madrid, Spain. Yung ating topic pa lang, makikita ninyo na very good ito para sa ating stock na si JFC. Kasi magkakaroon na naman ito ng expansion o new venture project dito sa ating bansang Madrid, Spain. Basahin natin yung nilalaman ng stock balita para kay JFC. Manila Jollibee Foods Corporation said Wednesday it would open its first store in Spain later this year, a branch to be located in the capital, Madrid. The store is part of 50-store accelerated expansion plan across Europe, the country's largest restaurant operator said in a statement. Malaki yung
target na numbers of store nila na i-open dito sa bansang Europe kasi magkakaroon sila ng 50 stores na opening naman dito. Opening Jollibee stores in Spain is a milestone that forms part of our vision of becoming among the top 5 restaurant companies in the world and part of our commitment to grow in Europe, Jollibee Group CEO Ernesto Tan Manchong said. Its famous Chicken Joy Spaghetti and Chicken Burger are among offering that Jollibee will bring to its first store in Madrid, JFC said. Tan Manchong added that fried chicken segment is underrepresented in Spain restaurant scene, so we are very excited to introduce that Chicken Joy we are known and loved for around the world to the people of Spain, he said. Much like Filipinos, Spanish people are known for their love of having great meals with their families, JFC said. JFC said it aims to tap local customers in Spain like in the UK where 75% of customers are British. Maganda itong naging future project ventures ulit ng ating JFC dito sa bansang Europe at nagsimula na nga itong kanilang project na ang target nila is 50 store dito sa Madrid, Spain. Kaya very good ito para sa magiging future growth ng ating stock na si JFC, ang ating Jollibee na master of Chicken Joy. Okay? At kasunod nating stock balita nanggaling sa ating ABS-CBN News pa rin at ito ay naitala August 20, 2021. At ang topic ng ating stock balita, Double Dragon JFC finalized 3.97 billion pesos investment in Plan REIT firm. Magkakaroon ulit ng tambalan o partnership ang ating Double Dragon at JFC at na-discuss na rin natin ito sa ating mga previous na stock balita, pero sa ngayon nagkaroon na sila ng seal o na-finalize na itong kanilang project ventures. Silipin natin ito. Ito yung mga founders ng ating Double Dragon, si Mr. Injap Sia, siya yung founder ng ating Mang Inasal Double Dragon at si Mary Mart. At itong nasa kabila niya, ito si Mr. Tony Tan Caktiong, yung founders ng ating Jollibee, ang ating master of Chicken Joy. Check natin at basahin yung nilalaman ng kanilang partnership agreement. Manila Jollibee Foods Corporation said Friday its subsidiary Zenith Foods Corporation has executed a definitive agreement implementing its investment into Double Dragon Central Hub Industrial Center. Central Hub, which develops industrial warehouse complexes suited for commissaries, cold storage, and logistics centers, intends to eventually register and operate as a real estate investment trust REIT, JFC told the stock exchange. Further to its disclosure, last July 7, 2021, Jollibee Foods Corporation updates the public that the company, together with its wholly owned subsidiary Zenith Foods Corporation, has executed a definitive agreements today, August 19, 2021, implementing their investment into Central Hub Industrial Centers Incorporated, a company in the industrial real estate business. It said, Central Hub's planned initial public offering is in year 2022, but the timing is subject to the filing of REIT listing and the agreement between JFC and Double Dragon, JFC said. Maganda itong naging business partner project ulit ng ating Double Dragon at si Jollibee, ang ating master of Chicken Joy. Kaya very good ito dahil nagsanib ulit yung ating dalawang magagaling na founders ng ating Double Dragon at Jollibee. Kaya kayo na ang humusga dito, guys. At ang huling nakalap nating stock balita para sa ating stock na si Dito CMA Holdings Corporation. At ito ay nanggaling sa ating Business World at naitala ito July 19, 2021. Ang topic ng ating stock balita para kay Dito, negative market sentiment drags down newbie Dito's stock price. Bumaksak yung ating price action para kay Dito CME Holdings Corporation. Basahin natin yung nilalaman ng stock balita para kay Dito CME Holdings Corporation.
Dito Telecommunication Corporation, so its stock price go down on a week-on-week basis as negative market sentiment due to the persisting coronavirus pandemic offset of positive development from the telecommunications firm. Dito's stock price settled at 8.21 pesos per share to the end the trading week last Friday, down 7.3% from its stock price of 8.86 pesos per share last July 9. Philippine Stock Exchange PSE data showed for the year the company's share price has gone down by 36.9%. Dito was mainly dragged down by the cautious sentiment on the overall market. AAA Southeast Equities Incorporated Research Head Christopher John J. Mangon said in an email. Mr. Mangon said the news on the company's expansion was already factored into the price. He also noted the company's strategy on building its infrastructure in the provinces where there is not much demand for mobile data services, but said its transition to compete with incumbent telco players in Metro Manila and other major cities will determine its long-term success. Bumabagsak yung price action ng ating Dito CME Holdings Corporation kasi nga ang sabi niya yung demand dito sa ating provinces ay factored in na dito sa naging price action ng ating Dito. Kaya makikita ninyo na around 7 peso area ay nag-support na si Dito sa pinaka bottom support natin. Mamaya titingnan natin yung chart ng ating Dito CME Holdings Corporation. Okay? Ang maganda para sa ating stock na si Dito, kung long-term investment yung ating position naman dito kasi nasabi nga ni Mr. Mangon na transition to compete with incumbent telco players in Metro Manila and other major cities will determine its long-term success. Yan, makikipag-compete kasi itong ating telco players na si Dito sa mga big telco players natin sa Metro Manila kapag natapos na lahat yung kanyang mga project na ginagawa sa ating mga telco towers. Dahil makikipag-compete ito para sa good internet service provider para sa ating community ng ating bansa. At ang good thing dito, nasa internet age na tayo kaya maraming gumagamit ng ating mga data, internet at wifi connectivity. Okay? At silipin natin yung latest update ng data record ni Dito sa ating PSE Stock Market Philippines. Last Friday, August 20, nag-close ito ng 7.81 pesos at up ito ng 3.31%. I-check natin yung ating mga foreigners, yung mga foreign investors natin. August 20, 2021, nagkaroon tayo ng net foreign buying at meron tayong 1.10 million pesos na net foreign buying. At mapapansin ninyo, nagsimula nung August 17, no? Naging green day tayo sa ating mga foreign investors. Kaya very good ito na sign para sa ating stock na si Dito kasi bumabalik yung ating mga foreign investors dito. Okay, silipin natin yung day chart ng ating stock na si Dito CME Holdings Corporation. Sa day chart update tayo ng ating Dito CME, makikita ninyo na may iplinat tayong blue line dito sa bottom support natin dahil makikita nating very strong yung support natin na yan, no? Makikita ninyo, nag-support tayo dito, marami tayong mga trading dito, meron din dito. Ito yung naging support natin na previous at yung latest na sinuportahan tayo ng line ng ating 7.21 peso area. At mapapansin ninyo na napakatagal na tayong nag-trade dito sa consolidation stage at nagbabounce lang tayo sa area ng magmula dito sa part na itong 10 peso, no? Yung consolidation stage natin. I-plot natin. Pinaka natin top dito 11.36, no? Kasi bumaksak yung price action natin. Ito yung naging niya trades na ni Dito
nag-bounce siya dito, makyat, bumagsak, nag-consolidate ulit, bumagsak, nag-trade dito sa support, nag-support tayo at sa ngayon nakasupport tayo dito sa blue line pa rin. Kaya masasabi nating very strong support yung ating 7 peso area at nabanggit nga kanina sa ating stock news na factored in na tayo dito sa area ng 7 pesos. Kaya makikita natin din na ang ating yung moving average 200 natin, no? I-plot natin itong pink line. Ito yung ating moving average 200. Makikita ninyo na nasa ilalim yung ating mga trading candles. Kaya oversold na itong si dito. Magandang dito na kayo bumili ng mga investment shares ninyo bago iakyat yung kanyang price action. At makikita rin natin yung ating MACD. Nasa ilalim pa tayo, no? I-plot natin. Ito yung ating zero area sa MACD. Makikita ninyong napakatagal na tayong nag-trade, no? Dito sa ilalim. Yan, no? At makikita rin ninyo kung paano rin mag-trade sa ibabaw si dito. Napakalakas, no? Yan yung inaantay naman natin dito. Pero ang good thing, mapapansin natin na itong ating MACD lines pumoporma na, no? Para umakyat. Ang aantayin natin kung kakayanin ba niyang butasin itong pag-akyat dito sa positive area. Okay? At makikita din natin dito, i-plot natin yung pinaka all-time high natin kay dito. Ang ating dito CME, merong all-time high ito nasa 18 pesos yata. Plot natin. Almost 19 pesos, no? Yung all-time high natin. Kung dito sa ating area ngayon, i-plot natin ngayon yung latest, no? Pinaka latest natin na price action. Ang price value natin is 7.81. Sukatin natin ito kung long term yung titingnan ninyo dito. At bago siya makabalik sa kanyang pinaka latest na all time high, mayroon pa tayong natitirang ilang percent, no? Almost mahigit 100% pa. Almost 140% pa yung natitirang price action nito, moving towards the latest all-time high natin. Okay? For now, ang ating price value kay dito nasa 7.81 pesos at up tayo last Friday ng 3.31%. Yan ang ating latest chart update para kay dito CME. Right, at yan ang ating mga nakalap na stock news, stock balita, catalyst, and fundamentals ng ating PSE Stock Market Philippines ngayong August 21, 2021. Magkita ulit tayo sa kasunod nating video. Once again, have a happy weekend Saturday and God bless. Hanggang sa muli.